God ay personal. We are serving a holy and personal God. Kaya patuloy nating sambahin ang buong puso at katotohanan at ibabalik niya sa atin sa maraming kaparaanan. Sa oras na ito, Panginoon, ihanda mo kami, ano man yung sagabal, ano man yung alalahanin na nagpapabigat sa aming kalooban, winawasak namin ito, binababa namin ito sa iyong trono ng awa at sa aming pakikinig niyang iyong salita. Unti-unti mo itong tunawin, baguhin, palitan mo ito ng mga positibong bagay na magbibigay kapurihan sa iyong pangalan. Ihanda mo ang iyong lingkod na itatayo sa aming kalagitnaan. Pakapuspusin mo siya, pakabanalin mo siya sa bawat salita na mamumuti ang tawi sa kanyang mga labi. Ito ay salita na magbibigay buhay, kalakasan at magpatuloy na magpapaalala sa aming ugnayan sa iyo. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Matulog. Makinig. Okay. To grow our faith, we need preaching. Hindi ibig sabihin ni Pablo rito na lahat na makikinig ng salita ng Diyos ay magiging believer. Pero ang ibig niyang sabihin dito, hindi po magkakaroon ng faith. Mahalaga yung preaching dahil hindi kailanman mag-i-exist yung faith sa buhay ng tao kung wala siyang mapapakinggang salita ng Diyos. Can I hear an amen? Kaya nga sa Saturday, Christians need other Christians who speak God's word to them. They need them again and again and again when they become uncertain and disheartened. Kinakailangan natin ang isa't isa. They need other Christians as bearers and proclaimers of the divine words of salvation. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Ibukan nyo kasi ang bibig nyo para lumabas ang boses. Kanina pa, made, marvelous are your works. Dito po sa Psalms 139 verse 14, nilikha daw tayo ayon kay Salmista David na kagilagilalas at kamangha-mangha. Okay? Pwede mo bang tignan yung katabi mo ngayon? Tignan mo nga. Sabihin mo sa kanya. Huwag kang tatawa ha. Ikaw ay nilikhang kagilagilalas. Okay. Sabihin niyo, ikaw ay kagilagilalas at kamangha-mangha. Ay ngayon, anong kinalaman niya sa ating punto? Hindi ka po inilikha ng Diyos na ganyan kung walang layunin ng Diyos sa buhay mo. Can I hear an amen? Amen. Lahat po tayo ay mayroong plano ang Diyos, lalo na sa mga mananampalataya. At kadalasan po, binibigyan tayo ng Diyos ng dahilan. Itong purpose na ito ay magre-require sa atin para magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Diyos sa isang espesyal na kaparaanan. If you know your purpose. Siguro, this is the second time na teaching na ninyo sa the mountain. Pero kung i-remove, you can move the mountain. Sa anong klaseng pananampalataya? Faith as a seed of mustard seed. Ang mustard seed po, kalahati ang laki niyan, ayon sa mga pag-aaral, kalahati ng buto ng munggo. Ilan na sa inyo nakakita ng buto ng munggo? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Dahil kung hindi, magpapadala ako sa susunod na linggo na makita niyo ang buto ng munggo. In order to grow their faith, so we do. Ibig bang sabihin, Pastor, kahit maliit lang ang pananampalataya, yung maliit na nga lang na pananampalataya, yun na yun, pwedeng mag-alog ng bundok di mas maganda kung may malaki. Pero that is just a requirement. Pero babalikan ko natin mamaya. Faith must have an object. Maraming mga tao, the important thing is to believe. And who and what you believe is secondary. Mahalaga po kung sino, sa kanino ka naglalaan ng pananampalataya. Kasi yung mga iba, they have that mystical notion. Something mystical, magical, and mere act of believing. Kaya, nagkaroon lang ng counting drawing ng kamukha ni Jesus doon sa puno ng saging. Ay naku, nandun na lahat sila. Hindi na nila kini-check. Kasi sa Himalayo na punas-punas doon. Punas-punas, nakakagaling daw yun.
O kahit na mayroon lang kaunti doon sa imahe ng isang imahe ng rebulto na, na lumilipad yung mga kampupot, sasabihin nila, himala na naman yan. Hindi lang believe. Sino ang paniniwalaan natin? Faith itself has no power. It is not faith that move mountain. Hindi ang pananampalataya actually ang nagmumove ng mountain. It is the God who is almighty and sovereign. Palakpakan po natin ang Panginoon. Biblically speaking, faith is merely a mere human activity. Possesses no virtue, hold no merit, contain no power. According to Rondon, the power of faith lies in its object. Pero mga kapatid, problem are not big or small in God's sight. It is our perspective that need enlarging, so we need God as capable of responding to the faith we have. Ibig bang sabihin niyan, Pastor? Okay na tayo dun sa... Kasi, dapat ninyong intindihin. Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya sa Diyos, hindi lang yung mga bagay na nakukuha mo ang gusto mo. Hindi lang yun. Kasama sa tunay na pananampalataya at matibay na pananampalataya na kahit anuman ang mangyari at hindi maganda ang mga nangyayari, negatibo ang mga pangyayari sa ating kapaligiran, matatag ka sa pananampalataya mo sa Diyos. At mayroon kang tamang perspective na ang Diyos kailanman hindi nagpahintulot sa kanyang mga anak, sa kanyang minamahal na anak, sa kanilang ikapapahamak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. All things work together for good to them that love God, called according to His purpose. So, no matter how small or insufficient you think your faith is, keep praying and trusting and seeking the Lord. Remember, it's the object of our faith. And who is the object of our faith? The Almighty God. Sabihin mo sa katabi mo, the Almighty God. Okay? At as you shift mo yung focus mo mula sa iyong sarili sa Kanya, your faith will grow and you will become strong. Maraming tayong takot sa buhay dahil hindi natin pinapractice ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Let us give God a bigger clap of praise. And magandang hapon po. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Our gracious God and Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa. Lord, ang aming pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng iyong salita. Ang aming pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng aming pakikisalamuha, O Diyos, sa aming kapwa mananampalataya. Ang aming faith, O Lord, ay lalago dahil kung makikita namin ang aming layunin o purpose sa buhay na ito. At sa perspective, Lord, that you are a God who can do great things and mighty things sa aming mga buhay. Palain mo, Panginoon, ang oras na ito at sa bawat isa, sino man sa aming kalagitnaan ang humaharap, dumadaan marahil sa mga matitinding pagsubok at hamon ng buhay. I pray that you will encourage them, strengthen them, Lord, na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, hallelujah, they will overcome. Sila ay magiging matagumpay, Panginoon, sa anumang mga pagsubok. Bigyan mo kami, O Diyos, ng iyong pangunguna sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Manatili po ng bawat isa na kayo po nakapikit. Kayo po ay nandito sa ating 3 o'clock service at marahil hindi nyo pa nagagawang buksan ang inyong puso at buhay para tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Ito ang pagkakataon na inilalaan namin sa inyo na buksan ang inyong puso, ang inyong buhay sa ating Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang iyong Panginoon.
Kung ikaw yan kapatid, itaas mo lamang ang iyong kamay. Sa